Siniyasat ng partido ni Congressman Ronnie Puno ay itong affidavit ng kriminal na si Madriaga na base sa kanilang pagsisiyasat ay napakaraming butas at inconsistency ang kanilang nakita sa affidavit ng walang ya. The issue of this Mr. Madriaga, no? Tinitignan ko dito kung ano ba siya, no? I mean, kasi sabi na dito, inutusan siya ni Congressman Goles to provide security and political advice to Mayor Rodrigo Duterte then, no? So, tinitignan ko, hindi ko alam ano ba rangko nito. Parang hindi nakalagay eh. Sabi lang niya, no, nag-aral siya ng law at saka lumagpak siya. Pero ang main thing ngayon is, I think nakakulong yan eh. Di ba? Okay, ako naging DILG secretary ako ng maraming taon, ano, at siyempre yung kung saan siya ngayon nakakulong, sa bikutan yata ito eh. No, napuntahan ko yung preso na yan na maraming beses. Ito sasabihin ko sa inyo kung ikaw nakakulong ka sa bikutan, kahit sabihin sa'yo, na sabihin ang buwan ay itim, no? Pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. No? Sa madaling sabi, you have been deprived of liberty nga eh. Diba? Liberty on anything. Liberty to move, liberty to go out of that place, and even liberty to talk. Bawal sigawan yung gwardya, bawal magmura sa kung hindi mo dapat murahin, diba? So, you know, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people, as district congressmen, ito si Roland, abogado, dapat, you know, pag-isipan natin talaga bang tama yan kasi baka maulit na naman yung nangyari kay Secretary Laila de Lima, di ba? Na lahat ng mga testigo sa kanya baka nasa kulungan eh. Ano nangyari? 6 na kaso yata yun, tapos dahan-dahan nawawala yung testigo. Nung nagbabago yung warden, nagbabago rin yung testimony, ganyan. So, anong point? Dapat may corroboration. Hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito nangyari. Kailangan, may binabanggit siyang pangalan dito, Colonel Nicolas, kung sino-sino yung mga iba dyan. Dapat magtestigo rin sila na tama yung sinasabi niya. Na totoo nga yung sinabi niyang nangyari. Diba? Marami akong nakikitang problema dyan. Hindi ko na lang isa-isahin kasi doon na lang sa hearing, baka puntahan namin ng hearing at siguro tanungin din namin siya. Kasi maraming inconsistencies, no? At bottom line, dito sa mahabang affidavit niya, kukunti lang yung pertaining to the period when Vice President Sara was Vice President. Again, yung complaint affidavits at yung complaints that were judged sufficient in substance must be limited to the period when she was Vice President. Kasi ba't mo siya impeach for when she was Mayor? Hindi naman impeachment ang Mayor. Diba? So it has to be that period when she was Vice President. Tinitignan namin yung portion that he talks about, yung nagde-deliver siya ng pera. No? So, yung deliver lang ng pera, una-una, hindi siya sigurado magkano talaga yon. Sinabi siya, nasa loob ng bag, linagay niya yung kotse, dinala niya yung kotse sa isang lugar. Tapos, nawala yung kotse, kinabukasan, nakita niya, minamaneho ng ibang tao. O baka hiniram yung kotse, baka, tignan niyo rin yung kanyang affidavit. Huwag na ako, no? Pag-aralan ninyo, tignan niyo kung kapani-paniwala yan. Kasi baka paputok na naman yan, eh. And hindi maganda na focus tayo dito sa mga ganyan, dami natin problema, tapos alam mo, hindi naman pala totoo.